Easy lang yan na eh. Tuesday na, 4:30 na eh. Sige na, mamaya na tayo mag-usap. Pamanood ka muna ng Easy lang yan, okay? Sige, bye-bye. Naku mga kasambahay, sa panahon po ngayon, dalawa lang ang malimit na meron ang kahit na sinong tao. Una, cellphone. Halos lahat ng kakilala ko na yata ngayon may cellphone. Pangalawa, isa pa rin po sa meron na lahat halos ay ang tinatawag nila na laptop. Ano ba itong laptop na kung ngayon po mga kasambahay? Pag-uusapan po natin sa Easy lang yan kung paano ba ninyo mare-repair ang inyong mga laptops. Pangalawa, pag-uusapan rin po natin yung maintenance o kung paano ninyo maahalagaan ang mga common na mga problema ng inyong laptops. At pangatlo, pag-uusapan din po natin kung paano ninyo pwede rin na mga do's and don'ts na malaman sa pag-aalagang maigi ng inyong laptops. Kaya samahan niyo po kami, 30 minuto lamang po ang hinihiling namin sa inyo at kayo'y matututo ng mga sari-saring kalaman tungkol sa latest na laptop. Dito naman po sa Easy Lang Yan Laptop episode. Ngayong hapon, tara na, matuto na tayong mag-laptop. Good afternoon po mga kasabay. Nagbabalik po tayo sa Easy Lang Yan at ang topic po natin tungkol sa laptop. Kaya lahat po kayo na may mga laptops at hindi sa mga hindi rin po nakakaintindi. Kagaya ko, kung ano ang laptop, aba tayo na po samahan nyo kaming manood at matuklas kung ano po ang meron ang laptop at siya ay usong-usong ngayong panahon na ito. Kaya tinatawagan ko po si Fritz Villanueva. Siya po ang may-ari ng Top 1 Computer Service. At ito po ay sumasagot po sa lahat mga may problema tungkol sa kanilang laptop. Good afternoon sa iyo. Ganun, pwede daw. Akala ko laptop yung, tawa na tayo ng tawa na. Laptop pala, pero hita pala. So doon pala siya ilalagay. Okay, tapos yan, ang advantage po niyan, nakikita ko maraming mga estudyante, Fritz. Ibig sa mga notebooks ang dala-dala, laptop na lang. Ibig sabihin ba nandun na lahat ng mga aralin nila? Ganun kadali, ganun karami ang ilalagay sa laptop. So dapat pala mas lalo natin alagaan yung laptop. Ito na yung mga common problems nila. Unang-una, ano-ano ba yung mga easy lang yan na mga common problems na meron ang laptop o na kaya nating ayusin? Halimbawa. Meron po yung pinaka-common problem. Una-una is yung nagahang, bagay, sa common. Sige. Then, nawawala yung display. Sige, dun muna tayo sa hang o mabagal. Di ba? Yung kalimitan ko naririnig yan sa mga gumagamit ng laptop. Ang bagal ng laptop ko. Naghahang ang laptop ko. Yun palagi pinag-uusapan nila. Ano ba nangyayari pag naghahang o bumabagal? Possible problem po is yung cause ng overheating ng laptop. Ang laptop po kasi, Umiinit yan? kung mapapansin mo, maliit lang po siya. Yung tinatawag natin exhaust message. Asan dito yung exhaust? Ito po yung ating exhaust, ating heating pipeline. Karamihan po kasi, lagi itong nagkakaroon ng baga or alikabok. Kaya, kung gumagamit po kayo ng laptop, dapat iiwasan nyo sa dusty na lugar. Kasi sinasanction pa dust hanggang sa Ibig sabihin ba, Fritz, lahat ng laptop ay may ganitong aparato, yung parang fan na maliit. At ang objective doon ay palamigin ang iyong laptop. What if masira yung fan mo? Doon po nag-start yung or kung umagal din po yung fan, mamalamos po yung fan, nag-start siya mag-hang. Easy lang bang solusyonan yung gano'n na problema na naghahang yung laptop at naghahang yung nagmamalfunction ito? Paano gagawin natin ito? Actually, ang gagamitin na natin is screwdriver at saka isang toothbrush lang po. Nagsipilyo na ako, thank you very much. Ano yung sipilyo at toothbrush na yan? Para dito ba yan? Akala ko para sa akin. Okay, so lahat po ng mga laptops may ganitong part at ito yung nagbe-ventilate daw po ng hangin. Bubuksan mo itong mga ito sa pamamagitan ng screwdriver. I-demo natin. O paano mo binubuksan dito? Tinatanggal mo lahat ng mga screws. Ito siya mga screws, so kailangan natin parang mag-detach natin siya. Yun, dinetach. Once na na-detach na, ano ang next natin na gagawin, Fritz? Check po natin yung kung nasaan yung heating pipeline niya. Tinatawag namin sa technical term, heat sink. Ito yun. Yung kulay copper. Makaramdam na airflow. Cool down siya. So kung nagkakaroon na po siya ng gas na nag-stop yun, between ko ng heat sink at saka yung fan, yun po nag-start na mag-hang. Anong gagawin ngayon? Pagka nakita nilang maraming dust. Using po ng brush, pwede niyo po siyang i-swipe out. Yung walang display, paano yun? Ayun, common display, same din po, gagamit tayo ng
screen reader para ma-open natin kung nasaan yung memory section. Actually po, doon sa laptop, may makikita kayong drawing kung magpapansin nyo. Okay. Kung nasaan yung memory, may mga indication po. Aha. Andito. Asan dyan yung memory? Ang memory module po, eto po siya. Okay. Kaya pala, nasa iyo pala yun. Karamihan po ng nawawala ng display kapag nag-lose siya. Ano nakalagay yan? Ganyan. So, ang mga laptops po ninyo, pag binuksan ninyo, makikita nyo ganyan. Alright. Actually po, pagka nakatagtag siya, doon mag-start na mag-loosen yung clip. Once na nag-loose, ganyan po na nangyari sa atin. Paano nagkakaroon ng pagtatagtag? Pag malikot ka, kung saan mo pinapatong. Yung sakyan, yung bounce niya, doon po siya nagkakaroon. Ganun ano siya, ka-sensitive kahit sa bounce lang ng sasakyan? Pag mga ganun? Sometimes po, pagka nai-pick in siya ng alanganin, medyo hindi na siya ganun. Pagka na-bounce mo siya ng isa, mag-lulus yung clip. Yun, lalabas siya. So, dapat pala hinahawakan natin at hinahalagaan natin maigi yung pagbibitbit man lang ng ating laptops dahil may tendency po na mag-lose yung inyong mga memory. At pag nag-lose yung memory, ganito nangyayari. Ano? Wala po yung display. Yun po yung ma-encounter mo, meron lang siyang lightning detector pero wala siyang lumalabas sa screen. Ay, yung kalimitan po yun, common problem. So, anong gagawin mo ngayon pagka ganon? Ito. Sometimes, pwede mo lang po linisin siya. Paano linis? Tubog ko sa tubig. Any common nasa Tubig, pwede siya. ay bawal. Bawal. Oh. Next natin problema, walang power, Fritz. Ayan. Anong ginagawa pag walang power? Ang common problem po pagka no power, ang basic checking po na pwede natin gawin is to check yung pinaka-tinatawag natin input ng power yan. Yung charger po. Ngayon, kung confirm na po yung sa inyo is working yung adapter nyo, yung sa iba, okay po siya, i-try nyo po i-plug in ito, detach nyo po yung battery. I-detach yung battery? Kaya po natin din i-detach yung battery dahil po ang lahat ng laptop meron na tawag na charging regulator. Okay. Kapag sinacharge mo lang yung laptop, kailangan pag-puno na yung battery, kailangan i-stop yung charging. Yung pagcha-charging, okay. There are cases na ang laptop, kinakat na yung power source. So, para maibalik mo uli yung power, kailangan i-detach yung battery, i-plug mo siya ulit. Okay. So, detach yung... Ang laki pala ng battery ng no? Hindi pwede sa earphone, di ba? Pag tinanggal mo na yung battery ng laptop mo, naka-charge, isasasako pa rin siya, kailangan gumagana siya. Pag hindi gumagana, dalahin nyo na po sa pinakamalapit na meron pong mga nagbibigay ng serbisyo. Kung ako kayo, dalahin nyo dito po sa Top 1 Computer Service. Saan matatagpuan to? Dito po sa 330-8-2044. Ayun, so kayo mga taga-Project 4, isa lang ang pupuntahan ninyo dito na sa Top 1. Pagka ng problema na kayo at hindi nyo na nasolusyonan ang problema at wala ng power ang inyong mga laptop. Sa pagbabalik po natin, ang susunod po natin, yung mga mas mabibigat na mga problema. Kanina pinag-usapan natin, yung mga kaya nyo lang gawin, di ba? Pero kagaya nga nung pinakahuli na natin na pag-usapan ni Fritz, medyo kailangan nyo nang dalhin yung iba sa inyong mga paboritong mga computer shop services. Yun po ang pag-uusapan natin sa pagbabalik po, dito lang sa Easy lang yan. Laptop lang yan.